Isang mapagpalang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon ang siyang maranasan nating lahat. Sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, ito po yung series natin sa Psalm chapter 23 at tayo ay tatalakay ngayon sa verse 4 na ganito po yung sinasabi ng talata na ating pong titignan sa ating pong pagtalakay. Ang sabi po sa Psalm 23 verse 4, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." Isang napakagandang karanasan at patotoo ng buhay ng sumulat na ito na si Haring David, na kung saan kahit siya ay lumakad doon sa valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ang gusto ko pong tingnan muna natin, ano nga ba yung salitang valley? Sa pinakatagalog na salita ay ito yung salitang lambak, tinignan ko po sa dictionary. Pero ang ibig sabihin nito, kung titignan natin, ito daw yung pagitan ng dalawang matataas na bundok. Kaya nga, katulad ng picture na ito, mapapansin natin yung tao napakaliit na sa sobrang laki ng kabundukan at siya ay nasa pagitan. Kaya nga kung ating titignan doon sa isang pakahulugan na nakita ko, yung valley daw is a wide depression in a mountainous area. Ito ay nasa kagubatan o kabundukan. It also applies to narrow spaces between hills. Ipinapakita ngayon dito yung panganib o yung kadiliman na pwedeng mangyari ang anumang uri ng sakuna o kaya namang kalamidad o pag-atake ng mga mababangis na hayop, kasi nung panahong iyon ay talagang laganap pa sa kanilang kagubatan na yung panganib at yung tiyak na kamatayan ay pwedeng maranasan ng isang taong dumaraan doon sa pagitan ng malaking kabundukan. Kaya nga mayroon din tayong Tagalog term, kung familiar kayo, na doon sa mga taong nagigipit o doon sa mga taong dumaraan sa mga matitinding suliranin o problema ng kanilang buhay, idinidescribe nila na ako ay dumaan sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Parang ganun siguro, no? Na ipinapakita ngayon dito yung mga gipit na karanasan sa buhay. Siguro maaaring ganun yung sinasabi nung kaisipang ito. Pero alam po ba nyo, sa Bible ay merong pagkakagamit ng mga halimbawa patungkol sa example ng valley. At makikita natin ngayon dito yung ilang mga halimbawa na pwede nating makita sa Bible. Yung Valley of Trouble, nabanggit yan sa Joshua chapter 7 verse 26, nagkaroon ng kaguluhan doon sa isang lugar o yung valley na tinatawag nila. Tapos sa Hosea chapter 2 verse 15, ito yung Valley of Calamity, dahil mayroong nangyaring trahedya. Tapos makikita rin naman natin sa 1 Samuel chapter 17, ito yung Valley of Fear. Actually, yung 1 Samuel chapter 17, ito yung familiar na kwento ni David and Goliath. Kasi si Goliath ay 40 days nang naghahamon at yung mga Israelita ay takot na alam na natin yung kwento. Hanggang dumating itong si David na isang binatilyo pa lamang at siya ang nakipaglaban sa higanting si Goliath. Pero yung mga Israelita kasama ng kanilang hari na si King Saul ay natakot. Kaya nga ito yung Valley of Fear. Tapos makikita rin naman natin dito sa ating talata sa Psalm chapter 23 verse 4, ito yung Valley of Darkness. Ito yung sinasabi ni David na kahit ako ay dumaan sa lilim ng kamatayan, in the shadow of death o tiyak na kapahamakan o panganib ng aking buhay, I will fear no evil. Kaya nga sa Bible, makikita natin pwedeng literal na valley at the same time, doon sa literal na valley na yon, ito rin naman yung sitwasyon o kalalagayan ng ating buhay na dumaraan din naman tayo sa iba't ibang mga mahihigpit na sitwasyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga ano nga ba yung mga katotohanan patungkol sa mga valleys na ito? Ang una daw, yung valleys are unavoidable. Ito ay hindi na natin pwedeng maiwasan dahil ito po ay bahagi na ng ating buhay. Totoo nga naman, no, yung mga pagsubok, sabihin natin, o yung mga kagipitan, o yung mga pangangailangan, o karamdaman, marahil ay hindi na natin pwedeng matakasan o maiwasan dahil ito ay nagiging bahagi na nga ng ating buhay. Ang sabi nga nung talata,
Si Jesus ang nagsabi nito sa John 16:33, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanglibutang ito. Mismo sa ating Panginoong Hesus, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Kahit si Jesus ay dumaan din doon sa cross nung siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Makikita rin naman natin yung talata sa 1 Peter chapter 4 verse 12. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka. Pansinin niyo yung term. Huwag tayong ma-surprise. Huwag na tayong magulat. Ang sabi ng talata, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Na para bang hindi ito, na para bang nagugulat pa tayo. Bakit ako dumaraan sa ganitong mga sitwasyon ng aking buhay? Ang sabi ng verse, huwag na tayong magtaka o huwag na tayong ma-surprise. Kaya nga unavoidable. Pangalawang katotohanan, pwede rin nating makita, valleys happen to everyone, no exempted. Sa atin, gusto nating exempted tayo sa maraming sitwasyon o maraming bagay. Pero dito daw ay walang exempted. Hindi lamang yung matatanda, pati mga bata, di ba? Sabi, madalas kong marinig din, kahit yung mga bata, stress ako. Wow, di ba? Pati sa mga bata, nai-stress na daw sila. Oo nga naman, nararanasan. Hindi lamang ito sa mga masasama, kahit sa mga mababait. Katulad nung talatang ito na walang exempted, ang sabi niya, ang taong matuwid, may suliranin man. Pansinin natin, no? Kahit sa isang taong matuwid, ay dumaraan din sa mga suliranin ng kanyang buhay. Sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Pero kaibahan lang nito kung tayo ay nasa panig ng ating Panginoon dahil sa pamumuhay natin sa katwiran ng ayon sa kanyang kalooban, oo, hindi man tayo exempted sa mga pagsubok o sa mga suliranin ng ating buhay. Pero sa tulong ng Panginoon, ito ay agad na maiibsan. Kaya nga napakaganda rin ng pangako ng ating Panginoon. Actually, nabanggit ko nga kahit si Jesus ay dumaan doon sa cross nung siya ay pinatay, siya ay nagdanas ng sakit at dusa para sa ating mga kasalanan. At the same time, makikita rin natin yung katotohanan patungkol sa valleys na ito. Valleys are temporary, not permanent. Opo, hindi ito kung sabihin natin na habang panahon na lang ba? Hindi. Ito ay mga bagay na panandalian lamang. Katulad na rin nung sinabi ng verse sa ikalawang o 2 Corinthians chapter 4 verse 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Katulad ng pagkakasabi ng verse, bahagya o kaya naman panandalian. Ito ay temporary na dumaraan at lumilipas din naman. Kaya nga, ito ang mga katotohanan na pwede nating makita patungkol sa mga suliranin man yan, pagsubok man yan, sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang tanong, ano nga ba ang dapat nating gawin? Ano nga ba yung nakapagbibigay sa atin ng lakas ng loob? Kasi ang sabi ni David dito sa ating talata, even though I walk through the darkest valley, ito yung shadow of death sa isang kilalang salin ng Bible. Pero ang point niya, I will fear no evil. Una, mapapansin natin, I will fear no evil. Pangalawa, for you are with me. Dahil kasama kita. Kahit doon sa mga matitinding sitwasyon ng aking buhay, hindi ako matatakot. Dahil kasama kita, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Pangatlo, at ito ang magbibigay sa akin ng kaaliwan. Kaya nga, tingnan natin ito, yung tatlong ito na response natin kapag dumarating yung mga, sabihin nating mga iba't ibang mga matitinding sitwasyon o karanasan sa ating mga buhay. Ang una, mapapansin natin, what to do in the dark valleys. Remember, God has a good purpose for the valley experience. At ang sabi nga ng verse natin, I will fear no evil. Bakit? Dahil mayroong magandang purpose o layunin ang ating Panginoon. Familiar na sa atin yung Romans 8:28 na ang sinasabi po nung talata doon na all things work together for our good. Oo, kahit sabihin natin may mga kalungkutan, kabiguan, may mga pangit na karanasan minsan sa ating buhay,
Pero ang lahat ng iyon ay nagkakalakip-lakip na gumagawa at ang point o ang resulta ay para rin po sa ating ikabubuti. Tandaan natin sa kapangyarihan, sa karunungan ng ating Panginoon. He is in control na mayroon siyang purpose at ito ay pawang mabuti sa atin. Kaya nga, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Minsan hindi lang natin maunawaan mga kapatid. Pero habang tayo ay lumalakad at nagpapatuloy sa ating Panginoon, and then nauunawaan at nakikita natin yung mga layunin niya sa ating mga buhay. At ito ay pawang sa ating ikabubuti. Pangalawa, mapapansin din naman natin, remember, I'm not alone. God is with me. Ang sabi nga ng verse 4, you are with me. Napakaganda, di ba? Hindi ka nag-iisa. Ang isa sa mga kinakatakutan nga natin, yung iiwan tayo o magiging mag-isa tayo. Oo nga naman. Ito yung isa sa mga takot ng tao. Pero ang pangako ng Panginoon ay hindi niya tayo iiwan. Siguro iniwan na tayo ng lahat, ang Panginoon ay hindi niya tayo kailanman iiwan. Ito yung napakagandang pangako ng ating Panginoon. Katulad sa Hebrews 13:5 na madalas na rin nating banggitin sa ating pag-aaral na ang sabi ng Diyos, I will never leave you. I will never forsake you. Hindi kita iiwan at hindi rin naman niya tayo pababayaan. Katulad nga ng pagkakabanggit nga nung salita daw noon ay I will never, 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 never leave you and I will never, never, never forsake you. Kumbaga, binigyan talaga ng diin o pansin na hindi niya tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Kaya nga, ito ang ating shepherd sa ating pong pag-aaral. At yung isa pa sa ating pong pagwawakas sa pag-aaral natin ngayon, remember, God's presence is enough in my life. At yung presensya ng Panginoon ay sapat na sa ating mga buhay. They comfort me. Ito po yung nagbibigay ng comfort. Ito yung salitang kaaliwan. Sa mga nalulumbay o nalulungkot, siya ang magbibigay sa atin ng kasiyahan at kalakasan, comfort. Na siya yung kasama natin na nagpapatatag ng ating mga kalooban. They comfort me. At sabi nga sa Psalm 16:11, in your presence, there is fullness of joy. Saan natin makikita ang tunay na kagalakan? Sa presensya po ng ating Panginoon. Sa presensya ng ating Panginoon, doon ang tunay na kagalakan. Hindi kung kani-kaninong piling, ngunit sa piling ng ating Panginoon. Dahil ito ang kanyang mga salita at ang Panginoon na makapangyarihan ang siyang pwedeng umabot sa ating mga puso, sa ating mga isipan na tunay na nagbibigay sa atin ng kaaliwan, kagalakan. Pwede pa rin natin sabihin, peace of mind. Sa kabila ng mga sitwasyon sa ating buhay, meron tayong tunay na kapahingahan at kapayapaan dahil sa ating pastol. Sana natutunan po natin ito mga kapatid sa anumang sitwasyon ng ating buhay ay meron tayong tatlong dapat alalahanin o tandaan sa mga bagay na ating pong napag-aralan. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil hindi nyo nga po kami iniiwan. Salamat po dahil ang inyong presensya ay sapat upang kami nga po ay katagpuin sa anumang sitwasyon o kalagayan ng aming buhay na pinagdaraanan. At ito nga po ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan, kalakasan, kagalakan, kapayapaan na tanging kayo na mabuting pastol ang siyang nakakapagkaloob nito sa amin. Salamat po Panginoon sa inyong ginagawa sa aming mga buhay. Pagpalain nyo nga po ang bawat isa sa aking mga kaibigan, mga kapatid. Patuloy nyo rin po kaming pagpapalain at iingatan. Ano man po ang aming mga panalangin, patuloy ko nga po itong idinudulog sa inyo, Panginoon. Sa mga may karamdaman, ang kagalingan, kalakasan sa mga nanghihina, patuloy nga pong kasiglahan sa mga discouragement, Panginoon, upang kami nga po ay makapagpatuloy sa buhay na ito. Pagpalain nyo nga po kami, ito nga po ang aming samo at panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all po.